Magandang gabi yun sa inyo. Alas 8:30 ng gabi. Ngayon po ay Martes Santo. And ito po si Brother June Banaag ang nag-aanyaya sa inyo na samahan mo kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi sa pagpapatuloy po natin ng pagninilay natin sa 7 huling wika ng ating Panginoon. Kagabi, Lunes Santo, tinalakay natin ang 3 naunang wika. 3 sa 7 huling wika ng Panginoon. Ngayong gabi, atin pong tatalakayin ang ika-4 at ika-5 huling wika ng ating Panginoon. At sapagkat mayroon pa tayong panahon ngayon, siyempre magkakaroon tayo ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Hindi ko alam kung ito ang ating Tuesday edition, Holy Tuesday edition, no? Ay, yung isa pa? Okay. So, abangan ho natin yan, ho. Baka meron kayong opinion din, mensahe dyan sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Tayo po ay kasalukuyang napapakinggan at napapanood po. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9, sa Davao 106.7, 101.9 sa Cebu at Negros, Cagayan de Oro 101.5, sa Dream Radio Ormoc 99.9 True FM, at syempre sa Tacloban po nakikinig sila sa 107.9 True FM sa Caboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal Television, at siyempre huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating social media account. Ang ating YouTube channel po, maaari kayong mag-subscribe dyan, at sa ating Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Ngayon po ay Martes Santo, at ang ebanghelyo sa araw na ito ay tatalakay sa napipintong pagkakanulo. Napipintong pagkakanulo kay Jesus. Sa ating pagbabalik, ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes Santo. Jesus said, "Be not afraid. I'm with you. I will not leave. But you fret and live life scared, and you grieve before you're dead. The more you worry, the more you hurry to the cemetery. God bless you, Mama Mary loves you. Me too." And what else did Jesus say, Fatima? Jesus said, "I will provide. I'm with you. I'm at your side. But you sigh and cry and cry. Keep on asking why, oh why. The more you worry, the more you hurry to the cemetery. God bless you, Mama Mary loves you. Me too." Ano bang sabi ni Jesus, Fatima? Jesus said, "Do not be sad. I'm with you. Do not feel bad. But you doubt and you are mad, and you even question God. The more you worry, the more you hurry to the cemetery. God bless you, Mama Mary loves you. Me too. God bless you, Mama Mary loves you. Me too. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual.
hango sa bagong tipan ng banal na aklat, pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes Santo, 15 ng buwan ng Abril. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, talata 21 hanggang 33 at talata 36 hanggang 38. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal, kaya't sinenyesan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay yon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi yun. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabilis siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga duka. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamagitan niya ay luluwalhatiin ng Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ko makakasama. Hahanapin ninyo ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa iyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kong ikakaila. Kapatid, napakagandang pagnilayan ang mabuting balita sa araw na ito. Ito ang pagkakanulo at pagkakatatwa ng mga taong malalapit sa puso ni Jesus. Si Judas Iscariote ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Isa siya sa mga taong pinagkatiwalaan niya na humawak ng pondo. Ayan. Walang confidential fund noon, ha? Walang intelligence fund. Basta, ibinigay sa kanya ng Panginoon ng pondo, ikaw ang humawak niyan. Ikaw ang treasurer. At ito ring si Judas Iscariote na anak ni Simon Iscariote
ang magkakanulo sa Kanya. At ito ay in-identify ng Panginoon nang ibigay niya kay Judas Iscariote ang tinapay na isinawsaw sa alak. At pinagbilinan siya, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ibig sabihin, magsisimula na ang passion tide, ang passion, ang paghihirap ng ating Panginoon. Alam niyo kapatid, kung ating babasahin ang Ebanghelyo, hindi sinabi rito ang paghihirap ng Panginoon, the passion of Christ. Ang binigyang liwanag ng Panginoon dito ay ang pagluluwalhati ng Ama sa Kanyang anak at ang pagluluwalhati ng anak sa Kanyang Ama. Para kay Jesus, ang kanyang paghihirap at pagkapako at pagkamatay sa krus ay nagluluwalhati sa kanyang Ama. At dahilan sa gawaing ito na kanyang tinupad, luluwalhatiin siya ng kanyang Ama. And for those people who have been with me in Holy Land, matatandaan po ninyo yung lugar na pinupuntahan natin doon na kung saan naganap ang pagtatatwa ni Simon Pedro sa ating Panginoon. Ito ay inihula ng Panginoon sa kanya. St. Peter Gallicantum, kung tawagin natin to. Dito sa lugar na ito, 3 beses itinatwa ni Simon Pedro ang Panginoon bago tumilaok ang manok. 3 beses niyang itinatwa. Natatandaan po ninyo sa may doon sa mga lugar na pinuntahan natin sa Holy Land, yung tinatawag nating the primacy of Peter. Dito ay tinanong ng Panginoon kay Pedro, kay Simon Pedro, Simon, mahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon, sabi ni Simon, opo, Panginoon. Alam mo yan, mahal kita. After a while, nagtanong uli ang Panginoon, Simon, mahal mo ba ako? Oo naman, sinabi ko na sa'yo kanina, mahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pangatlong tanong, Simon, mahal mo ba ako? Sumagot si Simon Pedro, makulit ka, Lord. Ubod ka ng kulit, 3 tanong ka na. Kung ganon, alagaan mo ang aking mga tupa. 3 tanong, 3 commitment ang ibinigay ni Simon Pedro sa ating Panginoon. 3 beses din niyang itinatwa ang ating Panginoon. Kapatid, ilang beses natin itinatwa ang Panginoon sa araw na ito ng Martes Santo. Nagampanan pa natin ang tungkulin natin bilang isang mabuting alagad at tagasunod ni Kristo. Ito ang mga bagay na dapat nating pagnilayan sa mga panahong ito. Sapagkat ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 8:45 is our time. Ito po ay bahagi ng ating programa para kasi ito'y isa sa mga episodes na aming inihanda sa face-to-face harapan para po sa Semana Santa. No? So, makakapulutan naman natin ang aral ng episode na ito sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin sa programa ang harapan tagapayo si Attorney Lorna Capunan at Dr. Camille Garcia. Kasama rin dyan ang inyong lingkod, Brother June Banaag and Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV.
Narito ang ating episode ngayong gabi. Panoorin po natin pinamagatang Naabong Abuloy. Ako, namatayan na nga, ganito pa, di ba? Yung abuloy talaga, alam mo, pinagmumulan din yan ng problema, totoo yan. no? Di ba, no? Baka Kasi bumangon yan. Ha? Baka bumangon. Baka bumangon yung patay, oo nga. Kasi dapat yung kumukuha ng abuloy, inaatasan yan o kaya diretso na sa pamilya. Bakit kasi iba pa yung tumatanggap ng abuloy? Ngayon, siya raw ang palaging sinisinghalan, inaambahan at minumura pa ng kanyang inirereklamo. O eto na, si Pongkan, ang pangalan niya. Pongkan, humarap ka na! Okay, Pongkan. Anong nangyari? Anong problema? Kasi nireklamo ko po yung kaibigan ko, yung kapitbahay po namin na si Chen Chen. Lagi niya po akong minumura tuwing nakikita niya ako, lalo na po kapag dumadaan po ko sa lugar nila. Bakit? Hindi ko po alam may dahilan, pero ang natatandaan ko lang po, tinulungan ko yung lolo niya, nung namatay yung lolo niya, tinulungan ko siya. Nung namatay ang lolo nila, ikaw ba yung inatasan nila para tumanggap ng mga abuloy? Opo, kasi po naawa po ko sa kanila kasi walang-wala po talaga sila in that time na yon. Ikaw ang nangongolekta? Opo, sa mga kapitbahay, Ah. saka doon po sa mga politikong tumatakbo po kasi wala po silang katuwang at marunong na mag-aasikaso po para po sa ganon. Ay, naku, alam mo, delikado yung ganun. Di ba? Delikado yung ganun kasi malamang talaga dyan pagbibintangan ka. At wala naman po sa isipan ko na pag-iisipan po nila ako ng ganong kasama kasi tumulong lang po ako. So nalaman ko na lang po yun pagkalipas po ng mga ilang araw kasi matagal pong ibinurol po yung patay eh. Inabot po ng halos 1 month. 40 days po talaga kasi walang-wala po talaga. Bakit naman 1 month siya nakaburol? Walang pera pang libing? Wala po talaga totally, dahil wala po totally nagkatawa po sa pamilya po nila. Yung apo, wala rin po. At pagka natatanggap mo yung mga abuloy, Yung nakolekta ko po lahat ng abuloy, may kasama naman po ako habang nangongolekta, yung isa ko pong kaibigan, dahil hindi ko po kaya yung mag-isa, at saka yung lalo, yung haharap sa politika, may mga dapat na sikasuin, tatakbo. Kaya nag-ano po ako ng kasama. Tapos nung pagbibigay po namin, sa nanay po namin binibigay, total po namin, binibigay po namin yung listahan, yung may pirma po ng mga nagbigay ng abuloy, kung sino po yung mga politika na nagbigay din po. Kompleto po. Yung nas-kolekta po namin, nasa 8,000 daw, 8,000 po. Ang binibintang po nila sa amin, na mas malaki pa raw po, yung nakuha namin o yung nahita namin o ninakaw namin sa abuloy. So kalahati no, masigit pa daw yung ninakaw namin na nakarating po sa kanila. yan ang problema. Kasi paano mo patutunayan na hindi ka nangupit? Di ba? At paano mo patutunayan na, paano naman din nila patutunayan na nangupit ka? So, pakita nga ng ating ebidensya. Ryle, andyan yung listahan. Ito po yung itsura ng listahan ng mga abuloy. Nasulat kamay lang din nila, no? May pangalan. Yung iba mayroong pirma. Yung iba may pirma. May 200, may 150, may 80, may 40 pesos, 30 pesos. Ayan. So lahat ito, 5,000 plus 3,000, 8,000. Sinasabi nila, kulang. Kulang po, na mas mahigit pa na po dyan yung nanakaw daw po namin. Ano naman ang basehan nila doon? Yun nga po sinasabi ko po sa kanila na wala naman po silang katibayan at huwag po silang makinig sa mga sabi-sabi kasi hindi naman po sila ang kasama ko nung aktual na nangongolekta naman po kami. May kasama naman po ako. O, eto na. Yan ang kanyang panig. Okay? Ang panig ni Pongkan. Eto naman, ang kabilang panig. Siya raw ang palamura at agresibo sa tuwing nakikita si Pongkan. Ano ang kanyang katibayan na talagang nangupit ng abuloy itong si Pongkan? Chen Chen, humarap ka na. Oy, ako. Okay. So, Chen, matagal na kayong magkaibigan. Opo. Oo. So, totoo bang pinagkatiwalaan mo siya na mangalap ng abuloy? Apo. Condolences pala, nailibing nyo na yung lolo mo. Apo, tapos. Okay. Bakit ba talagang sukdulan yung galit mo kay Pongkan? Dahil din po nasiniraan po niya ako sa amo ko. May pinanggagalingan pang iba. Opo. Siniraan ka niya sa amo mo. Sa anong trabaho? Caregiver po. Caregiver. Nagsumbong po sa amo ko na may inom daw po ako
hanggang madaling araw, kaya nalilate daw po ako pumasok. Totoo naman yun, umiinom ka eh. Bakit kailangan mo siyang sabihan yun sa amo niya? Hindi kasi yung amo niya po, yung binabantayan niya, yung anak mo, kakilala ko po, kaibigan po namin. Nagdaing lang po ng problema na hindi nababantayan ng maayos yung nanay niya. Sabi ko, nakakainuman namin yung bakla na yung hayop na yun. Nagpapapunta pa nga ng lalaki sa oras ng trabaho niya eh. Talaga naman nakikita namin eh. Dinay mo pa. Okay, so natanggal ka sa trabaho. Opo, dahil po sa kakatismisan yan. Ayun, okay. So ngayon, talagang inatasan niyo siya na pwede siyang mangalap ng donasyon. Opo. Kasi hindi naman po namin spec na yung pera po na pinangabuloy po namin na kulang po yung binigay po nila sa amin. Tapos binigyan pa po siya ng nanay ko ng 1,000 para magati sila ng kasama niya. Tapos spec po na kulang po yung pera na binigay sa amin. Okay. So, dito sa listahan, nakasulat, 8,000. Apo. So, diretso naman napunta yung 8,000 sa inyo. Ano yung hinala ninyo na magkano nakuha nila talaga? Kalahati lang po yung binigay nila sa amin kasi mayroon pa pong pangalawa na papel na binigay po niya sa amin pero wala pong sa amin yung papel na ano. Bali, 4 po yung papel pero 2 lang po binigay sa amin. Ganun ba yun? Ano naman, magkano naman daw yun? Bali, 20 po lahat. 20 lahat? Apo. Yung 2 papel na yon. So, 28 dapat. Apo. 28 dapat. Sino naman ang nagsabi sa inyo nun? Kaibigan po ng mama ko, yung nagsabi po sa amin na siya daw po na mayroon pa daw po siyang pinuntahan na ibang tao na nagabuli siya na para maano po yung sa kaso ng lolo ko. So, ano yung totoo ba yung pongkan? Hindi po, lagi ko po kasama yun eh. Tsaka paano mo papatunayan eh, wala ka naman doon pag nangungulay ka kami, sabi lang sa'yo yun. Oo. Meron pong stigo na pinagatian po nila ng kasama niya yung pera. Nakinupit po nila yung pera. Oh, wow. Malaking bagay yun. So, tigsa 10,000 sila. Alam Hindi mo? po, yung pinagkatiyan po namin, yung binigay po na 1,000, tag-imandaan po kami, baka yung po yung nakita nila. Dahil binigyan ko rin po yung kasama ko, dahil nagpagod din po yun. Ayun. Ang problema ngayon, paano yan patutunayan? 'Di ba, no? Paano patutunayan? Kasi walang mga resi-resibo. Pero kung meron kang testigo, baka sakaling pwede puntahan yung mga taong yun na nagbigay talaga. Yung mga pangalan na wala dito, pag nalaman ninyo kung sino yung mga yon, pupuntahan nyo ngayon yun. Totoo ba nagbigay kayo sa amin? Kasi wala kayo dito sa listahan. Diyan na yung hulihan. Eto na ang kampihan. Kasi ang problema po natin sa kasong ito ngayong umaga ay wala silang mga testigo at ebidensya. Pero eto na, mga magpapatotoo. Maging sapat naman kaya makita natin ang katotohanan, siya naman daw ang aktwal na nakakita ng halaga ng abuloy na ibinigay ni Pongkan sa nanay ni Chen Chen. Ang kasama ni Pongkan sa pangangalap, si JR, humarap ka na. Ako, delikado. Bakit? Anong problema, JR? Huminahon ka. Huminahon ka. Mabigat yung upuan. Hawak ng papel ng listahan. Oo. Sa ako lang din po nagpapapirma ng listahan sa mga tao. Oo. Sasabihin niyo po sa amin na meron pang-apat na 2 papel na nawawala. Tapos yung kulang yung halaga. Ako nagpapapirma, alam ko yung bilang. Sa kaharap si Pongkan yung bilang. Kaharap ako, kaya imposible yung sinasabi mo sa amin na higit pa dun sa 8,000. Hindi kaya pwedeng yung sinasabi ni Chen Chen na nanananghalian ka, tapos nag-isa si Pongkan, nanangalap, hindi mo alam. Hindi ko po kasi, bilang pong kaibigan, tiwala po ako sa kanya. Kasi po pag nasira po siya, masira ako. Oo. Kasi parang kinampihan ko siya sa ginawa niyang mali. Kaya tiwala po kay Pongkan. Paano kaya mapapatunayan na walang ibang papel, walang ibang nakalap? Yun lang po yung binigay ko po talaga sa kanila. Ang ano ko lang po, hindi nila nakita yung hirap namin at yung pagod namin. Lalo po pagka pumupunta po kami sa mga tumatakbo, yung babalik-balik kami,
Maraming taong nakaalam, yung pangalan po namin, silang-sira, na tuwing lalabas kami o kaya may patay, pinagtutuksuhan kami na magnanakaw kami, wala kaming awa. Saka mahirap po yung makikiusap ka sa mga tao. Kasi po, unang-una po, hindi po kami mismo yung Namatayan. namatayan. Kumbaga, representative lang po kami. Mga wala po silang utang na loob. Kumbaga, naawa po kami, tumulong po kami. So, ikaw ay hindi kumbinsido. Talagang para sa inyo ay meron talagang ibang nakalap na hindi ibinigay. Yun din ang sinasabi ng kanyang kakampi, no? O eto na, may kakampi rin si Chen Chen. Ang anak pa raw niya ang dapat ang nagreklamo dito sa face-to-face at hindi itong si Pongkan. Eto na, Osam, humarap ka na. Nanay, kayo po ang ina ni Chen Chen. Yung tatay po ninyo ang namatay. Opo. Bakit po kayo naiiyak? Meron po nagsabi sa akin, kaibigan ko po na apat dapat po, dalawa lang po binigyan. Na nagbigay po yung kaibigan ko. Sinabi po sa akin na hindi po nila binigay po lahat. Hindi binigay lahat. Opo. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, ebidensya, ano? Opo. So, ano ba yung ebidensya po ninyo na talagang nangupit, kumbaga? Opo, ganun na po. Opo, ano pong ebidensya ninyo? Kasi apat na papel po yung binigay namin. Napapag sa kanila, ano sila, binigyan ko na po sila na 1,000. Hinupot pa po nila yung sobra. Hindi posible. Ako yung nagpapapirma sa mga tao na pupuntahan namin kayo. 2 papel lang nakikita ko lang. Wala ka doon eh. Kumain kayo eh. Kasi may nagsabi sa akin, yung kaibigan ko, yung nagbigay daw siya ng ambulad, 200, pero walang pangalan nakalista sa pang-apat. Pumunta po si Pongkan dun sa iba na nagpalista pa daw po siya ng iba kasi wala daw po siya. Kasi kumain po doon, nagpaalam na kumain kasi tanghalian na. Nag-solicit pa po si Pongkan na iba. Kaya po naging dalawa po yung papel. Kaya kinausap nyo kami, nung tayo na nalaman yung ganyan, hindi yung kung kailan na lang na pumunta kami ng bago maghuling lamay, ipinagtabuyan nyo kami at kung ano sinasabi nyo sa amin, sana kinuha nyo yung side namin. Meron kasi team Hindi yung ng ganun na Makati, ginano hindi nyo kami, ganun kadali. pinagpagulan nyo kami ang daming tao. Sana sinabi nyo sa amin, hindi namin alam na kadali ganun talaga. pala. So, nagkataon, meron tayong nahanap ng isang nag-abuloy na nandito. Ayan. Opo. Naku. Pero ayon sa kanya, wala ang pangalan niya dito sa listahan. Ayun. O, alamin lang natin. Si Bok nandito. Bok, tumayo ka nga, Bok. Ayan, tapos Kuya Bok. Oo. Oh. Oo, ano ka rito? Gusto ko lang Hindi, ano ka rito? wala ka nung nagbigay ako ng abuloy, Hindi. wala ka ron. Ako lang yung tigalisa. Siya mag-isa lang yung nandun. Wala ka namang Nagbigay ako ng Ako lang natatandaan yung mo na sa akin ah. Wala yun. Wala akong Ano ba? matandaan. Ano, umabot sa apat na papel yung listahan ng abuloy, wala ka ron. Imposible yun kasi ako lang yung Hindi ka nag-iisa na kasama. pangalan. Siya lang mag-isa, nangihingi ng abuloy. Wala rin akong Naku. matandaan. So, yung apat na Naku. papel na nakita mo ay puno ng pangalan. Opo. Oh. Nangya ka? Oh. Sinisira mo yung pangalan ko. Anak, Sinisira mo yung pangalan ko. So, kumbaga, hindi Sira mo alam. ako. So, kumbaga, Naku na. hindi alam ni JR. Sinisira mo ko, may ka ng tulong, tapos sisirain mo pala ako. Oo. So, hindi alam ni JR. Nangya ka pala. Oh. Kasi mag-isa si... Nakita ko si Nan. Maano yung loob ko. Oo. Walang niya ka pala. Nalusutan pala siya. Pabayaan mo na, Walang niya ka. JR. Oh. Sinisira ako sa'yo. So, Bok, nakita mo talaga yung dalawang ganito pa. Yung dalawa pang Talaga papel. yan lahat. Oo, napuno ng pangalan. O, so eto, Pongkan. Ano ba yan? Dala ba ng pangangailangan yan? Meron ka bang gustong sabihin? Alam naman natin, lahat tayo nangangailangan. Natakot po kasi ako doon dahil bigla po ko sinigil ng mga pinagkakautangan ko ng panahon. Kasalanan namin? Pakukulong po Kasalanan nila namin? ako. Wala Nakikinamin po ako, alam mo ba ito ang nakikinamin? Kasi ako dinamin mo sa kanila. Okay, magkano ang pinag-uusapan natin? Desperado po ako. Magkano? Medyo malaki po. Kaya nga, sige, magkano yon? Nasa 13,000 po yun. Hindi, itong Resimil. itong mga nakuha mong abuloy na hindi mo na entrega. Mga 13,000 po.
Mga 13? Opo. Mga 13, ayun. Pero alam nyo, sa lahat ng mga pagkakamali ng mga tao, meron talagang pinanggagalingan yun. No? Doon natin makukuha yung huhugutan natin ng kapatawaran. Di ba? Masakit, pero ito rin, tao lang din yan eh. Para sa akin talaga medyo maling-mali yung pagkakatiwalaan mo yung mga ngalap ng pera. Tukso yan eh. Dr. Love, ano sa palagay mo ang dapat na maging ending nito? Ate ko rin, kanina ko pa pinagninilayan ang daming aral na makukuha dito. No? Kay JR, naunawaan ko yung damdamin mo that you felt betrayed. Para kang si Jesus na ipinagkanulo ng kaibigan mo sa halagang 30 pirasong pilak. Galit na galit ka. Dito sa mag-ina, alam ko rin ang pain nyo dahil namatayan kayo. Kay Pongkan, hindi kita dinidiin ha. Sa amin lugar sa Taguig, meron kaming kasabihan. Ang pinaka-immoral na magagawa ng isang tao ay gamitin ang pera para sa patay. Gawin mo na raw yan sa iba, pero yung pera ng patay, huwag mong pakialaman. No? Kasi daw, imbis sa blessing ang matanggap mo, curse, sumpa ang matatanggap mo. May pagpapatawad na hindi na natin kailangang madinig ang paghingi niya ng tawad sapagkat naniniwala tayo sa biyaya ng Diyos at sa dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus na hindi naman siya dapat mamatay sa krus dahil tayo ang may kasalanan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinuko niya ang anak niya para ang kamatayan na para sa atin ay mapunta kay Jesus at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan dahilan sa pagpapatawad, forgiveness. JR at sa inyong mag-ina at kay Bok, ang inihiling ko sa inyo sa panahong ito ng Semana Santa, ang tunay na espiritu ng pagpapatawad sa isang taong humihingi ng kapatawaran. Ate ko rin. Thank you very much, Dr. Love. Beautiful, beautiful. Akmang-akma sa panahon. Maraming salamat, Ate Kuring. Ayan ha, parang pinag-adya ng Diyos. Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol kay Judas Iscariote. Di ba? Na ipinagkanulo ang kanyang maestro sa halagang 30 pirasong pilak. Kita niyo yung reaction ng JR kanina? Sinapak niya si Pongkan. Sinapak niya si Pongkan. Kasi, malinis ang nasa isip nitong si JR, itong si Pongkan, tumarbaho ng pailalim. Naningil sa iba nang hindi alam ni JR at kinupit ang pera 13,000 piso. 13,000 pesos. Parang si Judas Iscariote. 30 pirasong pilak. Oras natin, 9:03 ng gabi. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ating oras, 9:15 ng gabi. Sa pagpapatuloy po ng pagninilay natin sa huling 7 wika ng ating Panginoon, atin pong pagnilayan ang ika-4 na wika. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Magandang maunawaan po natin ng mga Kristiyanong Katoliko kung ano-ano ang differences o pagkakaiba ng mga oras na ginagamit ng mga panahon ng Hudyo noong araw. Kapag tayo nagbabasa po ng Biblia at nababasa natin, meron diyang 3 oras, meron diyang 6 na oras, meron diyang 9 na oras. At ito po ang paliwanag niyan para higit nating maunawaan kung tayo man ay nagninilay sa buhay ng Panginoon sa bundok ng Golgota. Ang 3 oras ng araw ng Biyernes ay 9:00 ng umaga.
Ang ika-6 na oras nung araw ng Biyernes na yon ay alas 12 ng tanghali. At ang ika-9 na oras ay alas 3 ng hapon. So, dito po tayo iinog sa mga oras na ito. Ilang oras bago magsimula ang Sabbath sa paglubog ng araw ng pamahinga sa mga Hudyo. Tandaan natin, ang Sabbath ay magsisimula ng paglubog ng araw, more or less, mga alas 6, alas 5 ng hapon, ng Biyernes. Ito ang simula ng Sabbath, matatapos ito ng araw ng Linggo. Sa ganun ding oras, tumataya ng alas 5, alas 6 ng hapon sa paglubog ng araw. Ang araw ng pamahinga para sa mga Hudyo ay napakahalaga sapagkat ang araw ng pamahinga ay araw ng mga pagninilay, pananalangin, pagdedebosyon kay Yahweh. Bawal ang gumagawa. Bawal ang nagpo-produce. Bawal ang nagtatrabaho. And until now, matatagpuan pa rin po natin ito sa Holy Land. Ang mga Hudyo, kapag araw ng Sabbath, ay makikita natin doon sa Western Wall or the Wailing Wall at doon sila nagdarasal. Ang dahilan kung bakit bawal gumawa ay sapagkat ayaw nilang sapawan o tumulad sila sa Diyos, kay Yahweh, na nagpo-produce, gumagawa. Kaya hindi ka pwedeng mag-produce ng pagkain. Hindi ka pwedeng magluto para sa pagkain ninyo. Kasi gagawa ka. Hindi ka pwedeng maglaba. Kasi gagawa ka. At hindi pinapayagan ng Hudyo na pumantay tayo sa Diyos. Yan ang Sabbath, ang araw ng pamahinga. Sangayon sa kasaysayan, nang mag-iikasyam na oras na, ay nanaghoy si Jesus. Ang wika niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ito'y nangangahulugan ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga salitang ito ay matatagpuan sa dalawang ebanghelyo, sa aklat ni Marcos at ni Evangelista Mateo. Sangayon sa mga pag-aaral, ang orihinal na teksto ng mga salitang ito ay Arameiko, isang lumang lengguwahe na ginagamit ni Jesus at ng kanyang pamilya sa Nazareth lalo na. Sa ibang taong malapit sa krus na nakarinig ng mga katagang ito, pinaniniwalaan nila na si Jesus ay humihingi ng tulong kay Propeta Elias o Elia sa wikang Arameiko. Higit na pinaniniwalaan ng mga paham sa Biblia na ito ay bahagi ng talikuran ng Ama ang kanyang bugtong na anak habang nakabayubay sa krus. Ito ang sandali nang kunin at pasanin ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan. Magmula sa kasalanan ni Adan at ni Eva hanggang kay Abraham at Moses, hanggang sa ating saling lahi. Ito ang sandaling mahirap maunawaan ng talikuran ng Ama ang kanyang bugtong na anak na nananaghoy at nagtatanong, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaari bang lapitan ng isang banal ang kasalanan?
Kasalanan na naglalayo sa atin sa pag-ibig at puso ng amang pinagbubuhatan ng buhay. Paano tutulungan ng ama ang kanyang anak na nagpasa ng kasalanan ng sanlibutan? Hindi maaaring lumapit ang banal sa kasalanan. Kailangang mamatay ang bugtong niyang anak upang sa kanyang kamatayan ay dalhin niya ang parusang kamatayan na dapat sana ay sa atin. Ito'y lumalarawan kay Jesus bilang tao. Tao na nakadarama ng kalungkutan sa pagtalikod sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Tao na ipinako sa krus ng kanyang mga kaaway upang mamatay. Maaaring naramdaman din niya na siya'y ganap na pinabayaan ng kanyang ama. This reminds me of a question in one of our trips to Holy Land. Ang aking kapartner, si Pepito Reyes, sa mga pilgrims na nakakaalala sa kanya, palagi kaming magkatabi sa bus. And on the way from Israel going to Egypt, mahaba yung desyertong tinaanan namin. Kinalabit ako ni Pepito at ang sabi niya, "Paliwanag mo sa akin, Brother June. Bakit pinabayaan ng Diyos Ama na makitang naghihirap ang kanyang anak na nakapako sa krus? Anong klaseng ama ang Diyos para matiis niya ang kanyang sariling anak na naghihirap sa krus, na uubos ang dugo at sugatan ng kanyang buong katawan? Kaya niyang pawalan, kaya niyang iligtas ang kanyang anak. Anong klaseng ama ang Diyos para talikuran niya ang kanyang anak? At ito ang dahilan para mapagnilayan ko rin. Ang sabi ko sa kanya, "Pepito, ang totoo, mas mahal tayo ng Diyos Ama kaysa sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Katunayan, pinabayaan niyang si Jesus ang ipako sa krus at mamatay sa halip na tayo. Sapagkat sa kanyang kamatayan, pinasan niya lahat ng kasalanan ng tao upang siya ang mamatay, bunga ng kasalanang ating ginawa. In a way, ang nakapako sa krus ay taong punong-puno ng kasalanan ng daigdig. At paano siya lalapitan ng Diyos Ama kung dakila at banal ang Diyos? Parang langis at tubig. Hindi pwedeng maghalo ang langis at ang tubig. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay isang magulang at nakikita mong naghihirap ang iyong anak. Alam mo ang damdamin ng isang magulang. Kapag ang iyong anak ay mataas ang lagnat sa gabi, alam mo ang damdamin ng isang magulang at kadalasan, ang magulang ay nagdarasal sa Diyos. Panginoon, sa akin mo na ibigay ang taas ng lagnat ng aking anak, ang kanyang karamdaman. Kakayanin ko. Ito ang larawan ng Golgotha. Ito ang kasaysayan ng isang banal na ginawang kasalanan upang sa kanyang kamatayan ay makamit ng sanlibutan ang buhay na walang hanggan.
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ating oras ganapang alas 9:32 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag, OP. Kasama niyo po na nagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoon. And this is a yearly activity of the program. Salamat sa ating buong production staff, sa ating mga producers, sa ating direktor at sa ating technician. Gusto lamang namin po kayong paanyahan sa darating na November 22 until December 4, magkakaroon po ang Dr. Love ng Holy Land Pilgrimage, November 22 until December 4. Ang pupuntahan po natin, unang bababaan natin ay ang Egypt sa Cairo. Magtutungo tayo sa Valley of the Kings, sa southern part of Egypt, kasama dyan ang Luxor. Sasakay po tayo ng boat. 3 araw po tayo sa boat. It will be a boat cruise sa river. And then babalik tayo ng Cairo patungo po sa Israel, kung saan pupuntahan natin ang mga mahalagang bahagi at mahalagang lugar, banal na lugar sa Holy Land. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Brother June Banaag, para magbigay ng mga pagninilay sa inyo at mag-lead sa ating mga panalangin. Of course, every now and then there will be masses held in the churches sa pakikipagtulungan po ng ating mga cooperators sa Israel. Nais naming pasalamatan si Mr. Joey Husano, na ngayon po ay nagpahayag ng kanyang pagdalo at pagsama dito sa Holy Land come November 22 hanggang December 4. 2 po silang pilgrim at bagong pilgrim ng Dr. Love, and so we welcome Mr. Joey Usano at ang kanyang kasama. I hope ang ating paglalakbay ay makatulong po sa inyo sa pagpapalalim lalo na ng inyong pananampalataya. Balikan natin ngayon ang pagninilay natin sa huling 7 wika ng Panginoon. Ako'y nauuhaw. Ako'y nauuhaw. Sa oras na ito, alam na ni Jesus na nagampanan na niya ang lahat. At upang magkaroon ng katuparan ang nasusulat, winika niya, ako'y nauuhaw. Kapatid, matatagpuan natin ang teksto nito sa Aklat ni San Juan sa 19 na kabanata, talata 28. Tanging si San Juan Evangelista lamang ang nakapagtala ng salitang ito ng ating Panginoon sa kanyang aklat. Matatandaan po natin na sa bundok ng Golgota, samantalang nakapako ang Panginoon sa krus, at naghihingalo, naroon ang 3 mahahalagang tao sa kanyang buhay. Ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang ina na hindi tumalikod sa kanya at nakauunawa sa lahat ng nagaganap. Naroon si Maria Magdalena, ang kaisa-isang babaeng malapit sa puso ni Jesus na nag-fund ng mga missions ng ating Panginoon. Si Maria Magdalena rin ang unang babae at unang tao na nakatagpo ng pagkawala ng katawan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Si Maria Magdalena rin
ang unang nagpahayag ng pagkabuhay ni Jesus. At ang pangatlong tao ay walang iba kundi si San Juan Evangelista, ang malapit sa puso ni Jesus na kanyang alagad. Sa Ebanghelyo ni na San Mateo at San Marcos, tinalakay lamang nila ang pagpapainom kay Jesus ng maasim na alak. Marahil ay sapagkat higit na malapit si San Juan sa krus, sanhi upang madinig niya ang panaghoy ni Jesus. Ako'y nauuhaw. Ito yung sandaling hindi na makasigaw si Jesus at parang nawawala na siya ng lakas ng katawan. Pabulong na sinabing, ako'y nauuhaw. At tanging si San Juan Evangelista ang nakadinig sapagkat malapit siya sa paanan ng krus. Si San Mateo at si San Marcos, hindi nila nadinig ang bulong na ito ng Panginoon sapagkat malayo sila. Ang nakita lamang nila ay ang pagsasawsaw ng hisop at paglalagay sa kanyang labi ng maasim na alak. Una nating nadinig ang katagang ako'y nauuhaw nang makausap ng Panginoon ang babaeng Samaritana sa tabi ng balon, kung inyo pong natatandaan. Humingi si Jesus ng tubig na maiinom at sinabi ng babaeng Samaritana kay Jesus, ano't ikaw na isang Hudyo ay humihingi sa akin ng tubig na maiinom. Ako na isang taga-Samaria. Kapatid, ng mga panahong yun ay iniiwasan ng mga Hudyo ang mga taga-Samaria sapagkat sila'y mga makasalanan, mga Samaritano. Natatandaan nyo yung isang Samaritano na hinold up at iniwanan na ginulpi-gulpi, sugatan ng katawan. Yung mga high priest ay umiiwas at isang Hudyo lumapit para iligtas ang isang Samaritano. Sa tagpong ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa lahat, lalo't higit sa mga makasalanan. Alam ng babaeng Samaritana na patong-patong ang kanyang kasalanan. Ilang lalaki na ang kanyang napangasawa at marumi na ang kanyang katawan sa kasalanan. Nagulat siya sapagkat inisa-isa ni Jesus na sinabi sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Binigyan siya ng pag-asa ni Jesus nang sabihin niyang, ang tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi na muling magdudulot ng pagkauhaw. The water of life. Si Jesus ang tubig ng buhay. Ang sabi ng mga doktor at mga paham, tayo raw ay hindi maaaring mabuhay ng matagal kung walang tubig. Maaaring magutom tayo, pero kailangan natin at mas mahalaga ang tubig. At kapag nawala ang tubig, unti-unti nang manghihina ang katawan natin at mamamatay. Si Jesus, ang tubig ng buhay. Buhay ng ating kaluluwa. Ako'y nauuhaw. Ito'y panaghoy ng isang anak ng Diyos na nauuhaw sa pag-ibig ng tao. Ito'y panaghoy ng tao sa lipunan sa kanyang
pagkauhaw sa hustisya. Ito ang mga panaghoy ng mga magulang ng mga batang napatay sa war on drugs. Ito ang panaghoy ng mga mahal sa buhay ng mga inosenteng pinatay na hindi nabigyan ng hustisya. Pagkauhaw sa hustisya ng mga magulang na mga batang walang malay na pinatay dahilan sa drug war. Pagkauhaw ng mamamayan sa serbisyo ng mga pinasusweldong politiko na matapos mailuklok sa kapangyarihan ay wala nang inisip kundi magkamkam ng salapi ng bayan. Mga politikong gastos ng gastos sa pera ng bayan at hindi ina-account ang mga ginastos nilang pera. Samantalang ang mahihirap na mga botanteng Pilipino nagdidildil ng asin sa kanilang bahay. At ang perang nasa gobyerno ginagastos ng ilang mga politiko na walang accountability. Ako'y nauuhaw. Pagkauhaw ng mga magulang na mga matatanda na sa pag-ibig at atensyon ng anak. Ikaw, kapatid, saan ka nauuhaw? Kaya mo pa bang tiisin ang iyong uhaw? O gusto mo nang sumigaw at sabihin, ako'y nauuhaw sa iyong pag-ibig. At muli po kaming magbabalik bukas, the same time, 8:30 hanggang 10 p.m. dito po sa 105.9 True FM. Sa ngalan po ng ating buong production staff, nagpapasalamat kami sa inyo at bukas tatapusin po natin ang huling 7 wika ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, Cherry Baile, ang ating Operations Manager, ang ating mga producers, Jake Bacud at Mike Santillan, Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician Rom Ortigas, transmitter technician Peter Castillo, PA and avid operator Mike Bulayog at ang ating mga TOC switchers Manuel De Luna, Ronald Baricawa at MJ Del Rosario. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, nagpapasalamat. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.